Magandang gabi po, Sir Troy. Ako po si Chrisly Chavez at nandito po yung mga kagrupo ko na sina Judy Mendoza, James Malabanan, at si Justin Banut. Ang aming pong report ngayon ay tungkol sa industriya ng cruise ships sa ating Pilipinas. Narito po ang ilang pagsusuri sa kasalukuyang sitwasyon ng mga cruise ships sa ating bansa. Narito po ang ipapakilala ni James Malabanan na i-interviewin sa empleyado ng cruise ship na si Goldie. Mabuhay, ang gabi. We're honored to have a dedicated professional with 20 years of experience in hospitality industry, currently serving as a stateroom steward on the Viking Indon Cruise Line. Joining us, let's give a warm welcome to Mr. Jomar Marrera. Hello, hello. Ayan, so magandang gabi po. Welcome po sa ating dyan sa Pilipinas. Ang oras ngayon ay 4:42 in the afternoon dito sa Germany. And I believe dyan sa Pilipinas, 6 hours advance or 7 hours eh. Magkakaroon kami ng 1 hour change later on in the, ng gabi. Nangyayari ito kapag magwi-winter na kasi magwi-winter na. Kita nyo naman, napakalamig. Suot ko ngayon. So, kumusta po? Kumusta po kayo lahat? Ayan, mabuhay po ang bansang Pilipinas. Napakalamig, mag-gloves na ako, hindi ko na kaya. There you go. Okay, Yung background natin, barko. Shall we proceed na po sa interview natin? Sure. First question po, Mr. Jomar. Ano-ano ang mga challenges o problema na ang iyong kinaharap sa iyong trabaho? Of course, basically yung mga challenges na meron tayo dito in diversity na tinatawag. Ano ba yung sinasabing diversity? No? Ito yung pagkakaroon ng mga, syempre, other nationalities. No? Hindi lang naman puro Filipinos yung nakakasama natin dito. Well, sa 53 crew members dito sa Viking Eagle, ang Pilipino lang is like about 10 packs. Mga 10, 11 or 12. No? Hindi lahat. Meron kaming Romanian, may Bulgarian, meron kaming Serbian. So more of like European people. No, yun yung challenge mo. Paano ka makikisama, kung paano ka makikihalubilo sa kanila, kung paano mo huhulihin yung mga ugali nila. Those are the challenges na meron ka dito. Of course, syempre, sa trabaho, natural, no, hindi madali siya. Challenge pa rin yung kung paano mo haharapin yung kung ano yung meron dito. Kasi kung ano yung meron ako before sa hotel, different yun eh, pagdating dito sa barko. At hindi lahat ng barko pare-pareho ng mga sistema or system na tinatawag. So, hindi ko mo hotel, of course may pagkakahawig. Pero syempre, yung sistema na meron sila dito, kailangang i-adapt yun. Yun yung mga challenges na naharap natin. Well, paano ba natin nalampasan yun? Syempre, number one, Filipino tayo. Ang Filipino kasi well-experienced tayo, no? Bago tayo dalhin sa isang sitwasyon na tulad nito, bago tayo ma-hire from Philippines, no, ng Viking, tinitignan nila, ikaw ba ay well-experienced, ikaw ba ay tawag dito, enough na para makasampa dito. So kagaya ko kasi, tagal ko na nag-hotel eh. So sabi ko nga kay James, is 18 years no, sa hospitality. 18 years sa land base, hindi lang. So mga 15 years sa land base or 18 years sa land base. So sa pagbabarko ito, pang 5 taong ko na yan. So yung dating barko ko kasi is, late pa si James noon. Ang tawag dito, cruise line talaga. Ngayon ito, river cruise. Magkaiba to Pag sinabing cruise line, sa dagat. Pag sinabing river cruise, well, no, nandito sa mga malalaking ilog ng Europe. No, ito yung tawag na Rhine River, baka naririnig nyo na yan. So ito yun, yung Rhine River na tinatawag natin. So, yun of course, na paano mo siya nalampasan, kailangan well-experienced ka, equipped ka na experience, equipped ka ng knowledge, no? And syempre, dapat kumpleto yan eh. Pakikisama, attitude, no? Number one. Yung attitude kasi will, tawag dito, magsasama sa amin, pag nagsama-sama sila ni pakikisama,
kumpleto ka na eh. Di ba? Yan. Attitude, pakikisama, at well-equipped ng knowledge, of course. Yan. Number one, para sa akin, experience. Experience talaga. Next question, please. Yung, Next question na. okay na. Din tayo. Sir, may karagdagang tanong lang po ako. Bali, Sure. ano po ang mga pinakamahalagang katangian ng isang matagumpay na lodging accommodation employee sa isang cruise ship? Yun nga. Tulad na sinabi ko, anong katangian na meron tayo? So, syempre, ang meron dapat ka is well-equipped ka ng experience, of course, ng knowledge. At saka, syempre, yung attitude. Pagdating sa attitude, kasi sabi ko nga sa'yo, kailangan magaling kang makisama. Those three things na yun, kapag meron ka nun, no, magsasanga-sanga na yun eh. No? Dun, halimbawa, for example, sa knowledge. Kailangan bago ka sumabak dito, alam mo yung ginagawa mo. Hindi ka kaya ng, to be honest with you guys, ito, lahat ng mga sumasampang European dito, hindi sila experience. Pero bakit ang Pilipino experience? Ang taas ng tingin nila sa Pilipino. Ang Pilipino, alam nila masisipag, well-equipped sa experience, either sa land-based o cruise ship. Yun yung katangian na meron tayo. Yun yung katangian na wala sila, kaya hindi nila tayo kayang ibig. O hindi nila tayo kayang yurak-yurakan o tapak-tapakan. Well, of course, sabi nga, going back, nasa lugar kasi nila tayo, nasa Europe tayo. Kailangan pakikisama. No, hindi ka pa pwede magsiga-sigaan, magyabang-yabangan dito. Doon papasok pa rin yung yung kailangan magaling kang makimingle, no? Interpersonal relationship sa mga katrabaho mo, especially sa ibang lahi kasi yan mga yan matataas ang ihi ng mga yan. No? Hindi pa pwedeng Pilipino ko, kailangan magaling ako. Hindi pa pwedeng yan. Kailangan down to earth ka pa rin. Kailangan ipakita mo work in silence, ika nga, di ba? Pag sinabi work in silence, pakita mo na tahimik ka lang, no? Pakita mo na nagtatrabaho pero nagugulat sila. Yung result ng ginagawa mo ba? Mas magaling pa to. Yun ang may katangian ng Pilipino na wala sila. Equip tayo ng experience and knowledge. Melody? Okay po, hello po again, Sir Jomar. Tanong din po. Ano po ba mga credentials ang mga kailangan para po makapagtrabaho sa isang cruise ship? Okay. So, isa yan sa mga tinatanong dun sa page lagi sa Facebook eh. Ano-ano ba yung mga credentials o kailangan? Kasi, kailangan, of course, bago ka makapasok sa hotel, anong meron ka? Nakatapos ka ng pag-aaral. Tama? Bago ka makapasok sa 5-star, sa Soler, sa City of Dreams, yan ang mga 5-star sa atin eh. Shangri-La, di ba? Pag sinabing casino hotel, City of Dreams, Soler, saka Resorts World, 5-star siya na casino resorts o sinatawag na casino hotel. So bago ka makapasok sa ganitong industriya, well-equipped ka muna at least 2 years experience sa hotel ng 5-star. Marami na akong empleyado. Dati kasi akong supervisor sa City of Dreams, guys, for 7 years bago ako napunta dito. Well, of course, syempre, nagda-downgrade ka pag nasa ibang bansa ka. Ang tawag dito, yun yung mga hinahanap ng employer or ng Viking employer pag nasa Pilipinas sila at nag-hire sila. Kailangan, equip muna ng 2 years experience sa other company. Naigpit si Vikings pagdating sa mga Filipino. Pero sa other cruise lines or sa malalaking barko, meron ka lang 2 years or 1 year, I think, experience na makapag-trabaho sa 5-star. Pwede ka na makapasok kung ma-hire nila. Well, of course, dyan papasok, marami requirements. Meron kang Seaman's Book, meron ka dapat DT or basic training, at kung ano-ano pa, no? Bukod pa yung medical na tinatawag, no? Wala sila dun, natatawa yung mga European dito eh. Wala sila nung medical natin eh. Yung medical kasi natin, kompleto yun. Merong psychological, merong ang tawag dito, merong physical, no? Lahat gagawin sa'yo, check sa'yo. Internal whatsoever, external check. So, napakaraming requirements. Pero sa pagkakaalam ko, maraming mag-o-open ng mga barko ngayon, especially mga big cruise lines. Magkaroon ka lang ng experience sa 5-star, pasok ka na. Magiging updated ka. Yun ang good thing about modern technology kasi ngayon.
through social media, makikita mo na yung mga commercials nila, di ba? Yung makikita mo kung may hiring si Magsaysay, si Jebsen, yun yung mga agencies na nag-hire sa mga cruise ships. Okay. Sa question number 2 naman, sir. Sure. Po, Sige. Alunda ako. ano naman po ang mga new trends and opportunities in the lodging industry na allotted for the new graduates? So, ganun pa rin. Kaya nga may tinatawag na basic. No? Pag sinabing basic, dadaan ka pa rin sa butas eh. Sa mga new trends para sa inyo guys, depende na lang siguro kung may presidente or tita mo yung may-ari ng agency sa Pilipinas. No? Well, yung mga new trends, ganun pa rin. Apply ka sa 5-star, no? Tanggapin kung anong klase ng trabaho meron. Then, kung halimbawa, for example, if you're planning to become a flight steward or cabin steward or stateroom steward like me sa mga cruise lines, no, basic requirements or trends na dapat na gawin mo is mag-apply ka sa 5-star. Bakit hindi 3-star, sir? Bakit hindi 4-star? Kasi nga hindi tinatanggap yung ganun. No? Yung mga 4-star, 3-star hotels. Ano ba yung mga 3-star hotels? Mga Sogo, mga Red Planet, di ba? Name it, no? And pag sinabi kong 5-star, Shangri-La, yun nga, binanggit ko kanina, Solaire, Resorts World, Marriott, yun yung mga 5-star. Name it na kung ano yung mga 5-star. Google nyo na lang. Makikita nyo naman kung ano yung mga 5-star hotels sa Pilipinas. Na kapag meron ka doon, nakapag-trabaho ka ng at least 1 year to 2 years doon sa hotel, pwede ka mag-apply sa mga cruise ships. No? Depende sa position mo. Halimbawa, you work doon sa hotel na yun as a waiter, you work doon sa hotel na yun as steward, yun, makakapagtrabaho ka na or makakapag-apply ka na. Or either offices, pwede rin. Admin. Sa mga barko, may mga admin assistants din. No? Sa mga HR. No? So, hindi lang siya more of housekeeping, hindi lang siya more of restaurant, hindi lang siya more of bar. Yan, bar din, pwede. No? Malalakas kumita yung mga yan. So, may mga back office na tinatawag. Kasi tayo yung mga front office yung mga housekeeping, reception, yung mga what do you call this? Restaurant, yan, bar. Yun yung mga front of the house. Yung mga back of the house, yun yung mga tinatawag na yung mga offices, no? Nasa office admins. Okay? Yun lang naman po, sir. Ikaw, James, wala ka nang... Yun lang naman, sir. Pasensya na po sa abala, saka maraming salamat po. Magandang araw. Naku, walang ano man yan. May maglalagalag lang muna ako. Maya-maya pa ang balik ko. Okay, sige. Ingat po kayo dyan. Thank you po. Thank you po. Sige. Salamat.